What's up everyone? Maligayang pagbabalik po dito sa ating YouTube channel at sa episode na ito mga kamaster ay atin na namang sasagutin ang isa sa mga tanong ng ating mga viewers, subscribers dito po sa ating YouTube channel. At ang tanong po na ito mga kamaster ay tungkol po doon sa accrued interest ng mga private lending institutions na siyang sinasabing tumataas po ito araw-araw. Narito po ang tanong ng isa sa ating subscriber. Bakit po ang mga PLI ay araw-araw tumataas ang accrued interest? Pasakit sa mga guro. Okay, unang-una mga kamaster, dapat po nating tandaan na yung accrued interest po na sinasabi na yan ay yun po ang interest ng inyong outstanding loan balance ng inyong loan doon po sa mga private lending institutions mula po noong last payment po ninyo until po sa current na pitsang ito. So, let's say, for example mga kamaster, nagkaroon po kayo ng 100,000 pesos na outstanding loan balance sa isang PLI as of November 30. So, ipagpalagay po natin mga kamaster na nabayaran nyo po yung accrued interest until November 30. So, by November 30 mga kamaster, all in all, meron kayong outstanding loan balance with zero interest na 100,000 pesos as of November 30. So, normal po na tumataas yung inyong accrued interest araw-araw dahil nga ay ang computation po ng interest doon po sa ating, kung matatandaan po natin, ang interest is equal to the principal amount of loan multiplied by its rate multiplied by time. At since ang araw-araw mga kamaster na paglipas po ng mga araw ay equivalented po ito ng pagtaas ng equivalent time ng ating loan. So kung sinasabi po natin na interest is equal to principal times rate times time, every day po tumataas yung equivalent period, equivalent ng sinasabi nating time. Kung kaya normal po talaga na tataas yung inyong daily accrued interest. So doon po sa example natin mga kamaster, yung po mga private lending institutions na inaalaw po ng DepEd na magkapagbigay, offer ng loan sa mga personnel nito, ay mayroon po silang maximum na interest rate na 9.66 per annum para po sa mga 3 years na term. So 9.66% per annum. So kung atin pong kukunin or i-divide yan by 12, yan po ay equivalent to 0.805% per month. So, yun po ang inyong magiging accrued interest sa isang buwan. That is 100,000 na which is loan balance as of November 30 multiplied by the rate na 0.805%. So, yun po ay nasa 805 pesos sa isang buwan. At since November 30 po yung ating base period, okay? As of November 30 po yung 100,000. Ngayon po ay December 12. So meaning to say, meron na po tayong 12 days mula po noong November 30. So ang time po na sinasabi natin dito ay 12 over 30. Kasi nga 12 days out of 1 month. So yung 805 pesos na accrued interest for 1 month will be multiplied by 12 divided by 30. Yan po ang magiging accrued interest ninyo as of today, December 12. Kung ang inyong loan balance po ay 100,000 as of November 30. Pero bukas po, December 13, ay sigurado pong tataas ang accrued interest na yan. Dahil nga tomorrow, December 13 is 13 days from November 30. Meaning to say that ang time po natin yan ay magiging 13 over 30. So, magiging 805 pesos interest per month multiplied by 13 days out of 30 days in a month. So, yun po ang magiging accrued interest natin by December 13 bukas. So, mas mataas na po kaysa accrued interest today. So, the same is true. Kung sasabihin po natin na by Monday ay yun po ay magiging December 14. So yung period po, yung time po natin ay will become 14 over 30. So mas pataas na rin yung inyong accrued interest by Monday compared po today and of tomorrow.
So yun po yung dahilan kung bakit sinasabi po na tumataas talaga yung accrued interest ng ating loan sa mga private lending institutions araw-araw. Hindi po ito sinasabi nating magiging pabigat sa mga borrowers na kagaya po natin, dahil nga ang kahit naman po saan tayo uutang, maging sa GSIS, maging sa outside ng mga lending institutions, ay araw-araw talaga ay tumataas yung equivalent ng interest na mai-charge doon po sa ating loan account, dahil nga sa paglipas ng araw, paglipas po ng doon po sa time na bahagi po ng formula ng ating pag-compute sa interest. So, yan po ang dahilan kung bakit po, kung napapansin niyo, ay tumataas talaga everyday yung accrued interest ng inyong loan. Hindi lamang po ito nangyayari sa mga private lending institutions, kundi maging sa GSIS at sa iba pang mga financial institutions na nagpapautang po. So yan po ang dahilan kung bakit tumataas yung accrued interest every day. Ito po ay hindi overcharging, ito po ay hindi uh, yung pag-a-abuse doon sa mga borrowers, kundi yun po talaga ang law ng computation po ng interest. So normal po talaga yan. At pagdating po ng isang buwan, 30 days from November 30, paglipas po ng isang buwan, ay magiging 805 po yung inyong total na accrued interest. So kung hindi po mababayaran after 1 month, paglipas po ng ilang pa mga araw after that month, ay talagang tataas pa rin itong inyong accrued interest, dahil nga doon sa walang payment na nangyayari at nanatili po the same ang inyong outstanding loan balance. Ang importante lamang dito mga kamaster, na nasusunod po yung mga interest rate na ginagamit doon sa pag-compute ng inyong interest doon sa mga private lending institutions. Ang pagkakaalam natin mga kamaster, doon po sa inaalaw ng DepEd, sa DepEd Order number 18 series of 2018, kapag po 3 years ang term ng inyong loan sa mga private lending institutions, maximum na po yung 9.66% per annum or 0.805% per month. Yan po ang maximum. Pero meron po mga private lending institutions na ang kanilang interest po na charge sa mga borrowers ay mas mababa po doon sa 9.66% per annum kahit 3 years ang term ng loan. May iba dyan na nasa 7.5% lang ang kanilang charge na interest. So yan po ang ating sagot doon po sa tanong ng ating subscriber kung bakit tila tumataas ang interest ng mga private lending institutions doon sa mga loan accounts sa mga borrowers nito araw-araw. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating episode na ito, at hanggang sa susunod po na episode dito sa ating YouTube channel. Keep safe everyone.